Ipinadeport na ng Timor-Leste ang dating mambabatas na si Arnolfo Teves Jr. Yan po ay dahil banta na raw sa kanilang seguridad ang pananatili ni Teves doon. At live mula sa DOJ sa Maynila, nasa frontline ng balita yan si Camille Samonte. Camille, may impormasyon na ba tayo sa mga oras na ito kung nasaan na itong si Teves? Ruth, lulan nga ng aeroplano ng ating Philippine Air Force itong si dating Congressman Arnie Teves pabalik dito sa Pilipinas. Sa mga oras na ito, hindi pa nakakaalis yung aeroplano sa Timor-Leste pero inaasahan ang paglipad nito sa lalong madaling panahon. Nakaantabay na rin ng Department of Justice sa paglapag ni Teves kasunod nga ng pagpapadeport sa kanya ng Timor-Leste. Pinangunahan ni NBI Director Jaime Santiago ang transfer of custody ni Teves nang makalapag sila sa Timor-Leste pasado alas 12:30 Manila time. Mismong gobyerno na nga ng Timor-Leste ang naghayag na banta sa seguridad ng kanilang bansa ang pananatili ni Teves doon na nakaharap sa patong-patong na kaso dito sa Pilipinas. Ayon kay Justice Secretary Boying Rimulya, hindi magiging balakid ang inihaing petition for writ of habeas corpus sa deportation order laban kay Teves. Mas nananaig daw kasi umano ang executive function ng Timor-Leste na hindi dapat manatili doon ang isang undocumented foreigner na nahaharap sa kasong murder. Sa isang pahayag, iginiit ng spokesperson ng gobyerno ng Timor-Leste na ipadedeport nila si Teves dahil wala siyang valid visa at kanselado na ang kanyang Philippine passport. Maaari raw masira nito ang bilateral relations ng dalawang bansa at implikasyon nito sa internal security. Baka rin daw maliitin ng ibang bansa ang kanilang aksyon para labanan ng transnational crime kung makikitang nagiging takbuhan ng mga nagtatagong individual ang Timor-Leste. Tiniyak naman ng DOJ na magiging patas sila at bibigyan ng due process si Teves. Narito ang ilang bahagi ng pahayag ni Justice Secretary Rimulya. May due process lahat yan. We assured the executive of Timor-Leste that we will do things as in observing all the tenets of due process and fair play. Pinatay po yung 13 tao rito, kaya hindi ho ito basta-basta pinag-uusapan at hindi ho ito ginagawang kampihan. Ang mahalaga po, yung mga pamilya na nawalan po ng mga mahal sa buhay, magkaroon ng hustisya. Ruth, oras na dumating na nga sa bansa itong si Teves, inaasahan na muli siyang haharap sa mga pagdinig sa patong-patong na kaso na isinampa sa kanya. Ruth? Camille, yung sabi mo mga kanina, nandun pa sa Timor-Leste yung eroplano na lulan si Teves. May impormasyon ba ang DOJ kung sakali anong oras aalis o posibleng anong oras ang paglapag dito? Ruth, dun sa exact time ng arrival ng eroplano, walang sinabi or binigay ang Department of Justice ukol dyan. Pero ang sinabi ni Justice Secretary Rimulya sa katatapos lang na interview namin sa kanya bago tayo umere, posible na sa Villamor lumapag nga itong eroplano at dahil nga military plane ito, posible rin na magkaroon pa ito ng refueling stop sa Davao. Kaya naman oras na dumating siya dito sa Villamor, dadalhin siya sa NBI para gawin yung tinatawag na booking procedure kung saan titignan yung kanyang pagkakakilanlan at titignan din yung kanyang kalusugan. Sinabi rin ni Justice Secretary Rimulya na posible na ang kanyang custody and detention ay mapunta sa NBI. Ruth. Yan po ang Express Report ni Camille Samonte. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.